Hello, Ma'am Cyril. Good afternoon. Hello, good afternoon. Ayan, Ma'am. Happy short set introduction naman po, Ma'am, para sa ating mga live viewers. Okay po. Hi everyone. I'm Cyril Ina Pabusta, a pediatric occupational therapist based in Pampanga. I earned both my bachelor's and master's degree in OT from University of Santo Tomas. I've been practicing since 2017, focusing primarily on working with children. I also serve as a head of the therapy department at one of my clinics where I lead a passionate team dedicated to providing high-quality client-centered care. Yun. Yan, thank you so much, Ma'am. Grabe. UST, one of the top school for OT. Then, napakaraming ganap sa buhay natin, Ma'am. But, isa sa pinakahinahangaan ko is yung pagiging mami pa rin natin despite na sobrang busy na. So, ma'am, first question lang, no? Since alam naman natin is right now, si OT talaga is parang hindi naman siya bumababa, pero nakikita natin yung parang decreasing yung number of enrollees. But during your time, ma'am, what made you choose BSOT nga ba? Like, was it influenced po ba by your family, friends, or other things? At ayun, to be honest, I originally wanted to pursue medicine. Yung tita ko, sinuggest niya yung OT as a good pre-med course. So at first, hindi ko din masyadong alam kung ano talaga yung OT, pero when I started studying in UST, dun ko na-realize kung gaano ka-meaningful yung profession. Tapos from there, eventually, I fell in love with it. Hindi na siya naging stepping stone na lang. It became my passion and the career I really wanted to grow in. So, sa una pala, ang gusto mo talaga is medicine, tama mo? Then, Yes po. parang gawin mong stepping stone si OT. At Pero first. at first, pero 'di ba, nakita natin yung development during mga pag-aaral natin, which is hindi talaga nakikita ng ibang mga estudyante. So, ang iba iniisip nila si OT is stepping stone lang, pero kita naman si Ma'am Cyril, 'di ba? Hindi lang po UST graduate as BS OT, masters din. So, at least tinuloy natin. So, nung nag-aaral ka ba, Ma'am, did you ever feel like giving up or you were or you are always motivated, ma'am, during your study? Syempre, medyo may times na gano'n kasi totoo naman, mahirap naman talaga yung Yes. OT. Pero, yun nga, lagi mo naman kasing iisipan or babalikan, ba't ka ba nagsimula? So, yun, ano lang, with the help of my friends and family, tinuloy-tuloy lang hanggang sa matapos na siya. And yun, makuha yung license and all, and makapag-practice na. Ayan. So, sa pag-aaral din talaga, hindi lang naman BSOT ng ating mga live viewers yung mahirap talaga sa pag-aaral. Though yung hirap naman is kasama talaga when it comes sa gusto nating ma-achieve sa buhay. So, part talaga siya ng grow up para sa atin. So, nasa sa atin na lang kung susuko tayo or magiging motivated pa rin despite sa hirap na dinadanas natin. Then, napakalaking factor din pala nung mga nakapaligid sa atin. So, dapat yung sarili natin is pinapalibutan natin ng mga taong alam natin makakatulong sa atin. Especially kapag nandun tayo sa times na gaya ni ma'am na nahihirapan, ang gaya ko nung nag-aaral ako, nahihirapan din. But then, at least, kinaya ni ma'am. So, Mm. ma'am, since you were pursuing abroad, no? So, during your study ba, ma'am, talagang is working abroad really your first choice ba, ma'am? Actually, hindi naman at first. Focus ko talaga ma-build yung career ko dito sa Philippines. Kasi nga, 2017, 'di ba? Tapos, uh, ilang years nun. Tapos biglang nagkaroon ng pandemic. Yes. Yung pandemic, maraming nagbago. So, it made me reflect on my long-term goals and the kind of future I want for myself and my family. So, doon nag-start na, serious nag-consider na ako ng working abroad na hindi na lang siya as a dream na parang mag-plan na talaga to start na yung So it yung look like pag-plan. ma'am na yung pandemic is blessing in disguise sa atin. So parang hindi naman siya, hindi natin ginustong mangyari, pero may kahit pa paano positive na impact pa rin dun sa buhay natin. So di ba nabanggit nyo nga ma'am na before, parang ang gusto natin is dito lang sa Pilipinas, Mm. clinic, but then after pandemic, nagbago yung mga gusto natin.
So Mm. yun ma'am, during your, since nagsisearch ka naman na ma'am, so USA po ba is the top country for you as an OT or may ibang country kong prefer mo? Ever since naman talaga US kasi nga Hmm. yung tita ko, 'di ba, siya nga yung nag-top sa akin na mag-OT. Eh nasa US din siya. So parang nagkaroon na din ako ng konting background kung um ano yung OT sa US ganyan. So siya talaga yung top choice ko. Tsaka doon kasi meron silang strong OT system. Syempre may high demand, merong clear na career path. Tapos marami din kasing success stories from mga colleagues, yung mga seniors ko and other na juniors na ando na. So at least 'di ba meron tayong kumbaga pinaghuhugutan ng lakas na hindi lang basta US, may mga nauna na rin umalis. Unlike sa ibang country na hindi tayo sure kung ano yung mga nagtakbo ng buhay nila doon. Madaling makita sa Facebook yung ganito, ganyan. But then iba pa rin talaga pag kakilala natin yung naging successful Mm-mm. dun sa country na yun. So Mm-mm. when it comes naman mang with Grandison, yan, since tayo po is with Grandison. So how did you hear about Grandison? Ayan. I heard about Grandison from a colleague, si Mark. Nakita ko kasi yung picture niya sa Facebook. Di ba nagpo-post yung Yes, Grandison yes ma'am. Scholar? So, ayun. Tapos, tinap ko siya, na-curious ako, anong meron sa Grandison. So, after that, nag-research ako, nagtanong-tanong din ako sa mga ibang colleagues. Tapos, yun, doon na nag-start na nag-reach out ako sa Grandison. So at least, di ba, si Grandison is napakalaking impact din para sa atin as foreign ma'am. So matanong ko lang din ma'am, what is the advantage or benefits that stand out for you compared po sa mga other staffing agency dito sa Pilipinas? Ayun. Siguro sa Grandison, siguro yung structure tsaka yung full support na binibigay nila. Hindi lang sila basta recruitment agency, ginaguide ka din nila from start to finish. From credentialing, paperwork, exam preparation, job placement, hanggang sa maraming marami pa. So, very sila, approachable, madaling itap, tapos understanding din sila especially sa mga Pinoy OTs. So, it feels like na may mentor kang kasama every step of the way. Ayan, Ayan. so narinig naman natin sa aming one of scholars, Ms. Cyril, kung gaano ka-helpful and approachable si Grandison when it comes po sa aming mga scholars. So, gaya po ng sabi ni Ma'am, hindi lang po kayo magpapasa ng requirements sa amin basta-basta. Every details, every process po is well explained po sa ating lahat. So, hindi lang siya basta magpasa ng requirements, tatawagan na lang namin, kinakamusta rin namin yung mga aming scholar kung ano ba yung mga, ano na yung process nila during po sa aming tenure o during sa kanilang pag-i-stay as scholar kay Grandi. So yun ma'am, we know naman ma'am no, during or nung nag-study tayo, we know na pursuing USA will require a master's degree sa atin. So does it affect po ba ma'am your decision making since you were studying again for minimum of 2 years in master's? Ayun. So, actually, hindi naman siya naging negative sa akin kasi yung time na yon nakapag natapos ko yung master's ko during the pandemic. So, because classes were online, nagkaroon ako ng more flexibility to study while continuing work. So, ayun, naging perfect timing siya to pursue my studies. So, ayun, hindi naman. Kasi, tsaka marami din naman akong natutunan sa masters ko na naa-apply ko ngayon sa practice. Ayan, so gaya po ng sabi ni ma'am, usually kasi pag akala nila pag masters, mahirap na. So si Grandison naman, at si USA naman, nire-require nila si masters for sa atin din. Kung sakaling magma-masters tayo, so at least quality yung may bibigay ni US sa atin. Then kita-kita naman sa mga sahod, si US po yung top pagdating sa sahod sa abroad. Then, akala kasi ng iba pag sinabing masters is sila yung magbabayad or talagang gagasa sila ng malaki. Then, apektuhan yung pagtatrabaho nila. Yan po, si Ma'am Cyril is one of the best example na you can pursue master while working. Then, with the help of Grandison, magiging scholar po tayo.
So, akala kasi nila pag sinabing master is additional na paghihirap. So, hindi po, konting sacrifices lang, makikita natin yung magandang outcome. So, hindi lang naman siya for US. Kung sakaling mag-masters kayo, hindi lang naman siya sa US magagamit. Kung sakaling sa Pilipinas na kayo nag-stay, magtatayo ng sariling clinic, additional credentials pa rin siya. So, yan ma'am. Kumusta naman ma'am so far? Nasa ang process na po ba kayo ng application niyo with Grandison? Ayun, right now, I'm preparing for the NBCOT exam. Ayun, minsan mahirap i-balance yung review and work. Pero, uh, I stay motivated by reminding myself, ba't ka nag-start? Ayun. Ayan. So, yun, iisipin mo lang talaga ano ba yung goals mo sa life mo, tapos ano ba yung magiging reward at the end. Parang yun. So, also, connecting with other OTs in the process, nakakatulong din siya, nabuboost yung drive mo, parang ganun. Kasi meron kayong shared experiences and nakakasupport na din sila sa inyo. Yeah. Tama, no? So, gaya na sabi ni ma'am, struggles din. Ang kailangan mo lang talagang alamin is kung bakit ka nga ba nagsisimula. Or ano yung reason ba't ka nagsimula dun sa tinatahak mong landas. So, napaka-importanting may ano rin tayo, ma'am, no? Like time management, especially. Kasi nag-work tayo and nagre-review. But then, part lang din talaga ng struggles yan. Ilang months na lang, nasa US na tayo. So, at least, so, ano naman ma'am, how's Grandison helping you on your process po ma'am? Like sa step by step, paano ka natulungan ni Grandison? Sobrang laki ng tulong nila. They guide me through every step of the way, especially dun sa credentialing and paperwork. Medyo, yun, yung medyo overwhelming yun. Tapos, nag-check-in din sila regularly, nagtatanong-tanong kung kamusta ka na, ano bang kailangan mo, may matutulong ba kami, ganyan. So, hindi mo mararamdaman na mag-isa ka lang. Lagi kang merong parang support. Yun yung tulong Support na. system. Ayun ma'am, any tips ma'am or advice, especially sa mga newly students ha, sa mga senior high, kung sakaling ma-consider nila si BSOT, any tips sa kanila ma'am or advice bago sila mag-enroll? Ayun. So, take your time lang. Huwag kayong magmamadali. Explore your interest. Tapos, uh, research. Tignan nyo kung magmamatch ba talaga sa inyo. Kung ano yung gusto nyong career in the future. Yan. Sa mga senior high naman, ma'am, na nag-iisip or parang nagdadoubt kay BSOT, ma'am, since alam naman natin, Ano po yon? kung ano po yung magiging tips natin or advice sa mga nagdadoubt or nagdadalawang isip na mag-BSOT. Nagdadawat or nagdadalawang isip. Mm. Hindi ko Kasi masyado pinagdaanan mo rin yan, ma'am. Alam mo yan. Ayun, so siguro try nyo magtanong-tanong dun sa mga OTs na ngayon. Kasi ngayon nakikita ko sa TikTok. Oh, I sa mean TikTok, TikTok. especially Sa mag-TikTok. TikTok, meron mga students or mga students din na currently nasa program. Tapos, sinishare nila yung experiences nila. So, at least, pwede kayong mag-ask, 'di ba? Malalaman nyo kung ano yung focus nila, ano yung struggles nila, ano yung ginagawa nila para ma-achieve nila yung goals nila, ganon. Tapos, para magkaroon din na kayo ng background kung ano ba talaga yung OT, ganyan. Ano siya, mahirap siya, oo, pero lahat naman ng courses Yes, mahirap. tama Pero mo. sa'yo naman yon kung paano mo siya haharapin. So, ayun, research lang. And check Tama. social media. Marami Tama. dyan kayo makikita about OTs. Kasi lumalaki na yung world ng OT ngayon. Marami ng nagtatry, marami na ding mga nagsisik ng help ng OTs nowadays. Dati Alam kasi di natin. kami gaano kilala Yes, eh. tama mo. So Pero at ngayon, least, social media is here. medyo sa social Facebook, media, Instagram, YouTube, TikTok, yeah. TikTok, especially TikTok. VSOT is trend right now. Napakalaki Makikita na nyo. pangangailangan ng Ito Pilipinas, lang. especially ng abroad. Mm-mm. Number one din si OT as needed sa US especially. So sa Yeah. mga nagbabalak, mga senior high, narinig niyo po,
from one best example po na BSOT is in demand na po ngayon, unlike before. Then, alam naman natin ma'am, nitong June, no, kalalabas ng yung result for OPLE. So, any advice naman po ma'am sa mga fresh passer po in choosing their next step? Yun. So, uh, take your time. Huwag ka magmamadali. Explore your interests. Gain experience. Build on your confidence. Kung balak mong mag-abroad, start researching early. Take it step by step. Mag-focus ka sa growth mo as a clinician. Once you're ready, darating yung right opportunity para sa'yo. So, Yan. sa mga ano naman ma'am, tips po, ito last tip na, sa mga gustong mag-abroad, so do you have tips po ba ma'am sa mga mag-abroad like on how they chose a country and agency here sa Philippines? Ayun. So, check nyo yung requirements ng each country na na gusto nyong puntahan. Tapos tignan nyo kung nag-fit sa goals nyo. Mag-choose kayo ng agency na transparent, yung hands-on, hindi lang before deployment, pati after na din ng placement. Tapos, do your research. Huwag kayo magre-rely sa hype lang, ganyan. Magtanong kayo dun sa mga taong talagang ano yun, nag-go through dun sa process. Tapos, wag kayong mag-focus mainly on the salary. Consider din yung long-term factors like career growth, work-life balance, and professional development. Yan. Parang lahat yan nakaka-US mo, no? Yes. Yes, tama. So, ang kagandahan kasi kay US, at sa ating mga live viewers ko na nanonood ngayon, hindi lang siya for short term, long term din since meron din tayo. Pwede natin isama ang ating family, ating anak, then ang ating asawa. So, sa mga gusto po na makarinig pa ng mga ganitong story, manood na po sa aming mga live videos po in the next few months po. So, mas marami pa po. So, yun ma'am, again, thank you ma'am Cyril for accepting our invitation po. So, sana sa mga susunod pa mga mas marami pang OT na mag-enroll, mas marami mga OT na pumasa, then next few years po, mas tataas pa. Amen. So, once Thank you again, din guys, po. Miss Cyril po. So, kung may mga question kayo, gusto niyo makita yung Facebook ni Ma'am Cyril, yan, ipa-flash namin yan. Tap nyo na lang. Wala private yan. So, baka may gusto kong i-shoutout na. Wala naman. Wala naman. So, ayan ma'am, thank you so much po ulit. Then, good luck po sa ating career. So, sa mga live viewers, ayan po si Miss Cyril. Thank you, Thank you. ma'am. Bye-bye.